Sa isang maliit na baryo sa Silangan, Quezon, nakatira si Lara Magpantay, isang dalagang 23 anyos. Ang kanilang bahay ay gawa sa kahoy at pawid, nakatirik sa gilid ng palayan. Sa kabila ng kahirapan, masayahin ang pamilya nila. Ang ina niyang si Aling Rosa, ang ama niyang si Mang Celso, kapatid na si Ricky na 17 anyos, at bunsong si Jessa na 10 taong gulang. Pero sa likod ng mga ngiti, mabigat ang pasanin. Ang lupang sinasaka kasi ni Mang Celso ay hindi sa kanila. Inuupahan lamang mula sa mayamang hasyendero. Pagkatapos ng anihan, halos wala nang natitira sa kita matapos ibawas ang upa at utang. Si Ricky ay tumigil na sa pag-aaral para tumulong sa bukid. Si Jessa na may nangangarap maging guro, pero madalas ay bumapasok ng walang baon. Isang hapon, nakaupo si Lara sa harap ng kanilang bahay. Hawak ang lumang kwaderno na puno ng mga plano at pangarap. Dinidilaan ng hangin ang kanyang buhok habang pinagmamasdan niya ang papalubog na araw. May bigat sa kanyang dibdib, dahil matagal na niyang iniisip ang desisyon na babago sa buhay nilang lahat. Lara anak, tapusin mo muna yung taho bago ka tumulong sa tatay mo sa bukid. Wika ng kanyang ina. Mahina na si Aling Rosa. Madalas sinihingal, pero pilit pa rin kumikilos sa bahay. Opo, Nay, sagot ni Lara, pero hindi mawaglit sa isipan niya ang plano. Kailangan ko nang magdesisyon. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kinagabihan, sabay-sabay silang kumakain ng ginisang munggo at tuyo. Sa gitna ng simpleng hapunan, napatingin si Lara sa pamilya niya. Nakita niya ang mapungay na mata ng ina, ang tuyong palad ng ama, ang mapurol na tingin ni Ricky na tila napagod na sa murang edad, at ang inosenteng ngiti ni Jessa na wala pang kamalay-malay sa bigat ng buhay. Doon siya huminga ng malalim at nagsalita. Nay, Tay, aalis na po ako. Pupunta po ako sa Maynila para maghanap ng trabaho. Parang sumabog ang katahimikan. Tumigil si Ricky sa pagsubo at si Jessa na may natulala. Ang mga mata ni Mang Celso ay napuno ng kaba. Anak, hindi mo kailangan gawin yun. Delikado sa Maynila. Dito ka na lang at tumulong ka sa bukid. Umiling si Lara. Tay, hindi po sapat ang kinikita natin. Si nanay po, kailangan ng gamot. Si Jessa naman ay kailangang makapag-aral. Kung dito lang ako, hindi natin makukuha ang mga pangarap natin. Pero sa Maynila, baka may pagkakataon. Pero paano kung mapahamak ka ron, anak? Halos pabulong na tanong ng ina. Pinipigil ang luha. Lumapit si Lara at hinawakan ang kamay nito. Nay, hindi ako mapapahamak, pangako. Para po ito sa atin. Kinabukasan, maaga siyang nag-impake. 2 pares ng damit, lumang payong at isang backpack lamang ang dala. May baon siyang 1,500, ipon mula sa pagbebenta ng gulay at ilang linggong pagtitipid. Habang hinihintay ang bus sa terminal, lumapit si Jessa at umiiyak. Ate, huwag mo kong kakalimutan ha? Ngumiti si Lara. Kahit mabigat ang puso. Hindi. Mag-aaral ka ng mabuti ha. Palang araw, ikaw naman ang tutupad sa pangarap mo. Bumaling siya kay Ricky. Ikaw muna ang tatay-tatayan habang wala ako ha. Bantayan mo si nanay at si bunso. Tumango si Ricky, pero halatang pigil din ang damdamin. Mag-ingat ka ate ha. Huwag kang bastang magtitiwala sa tao. Pagdating ng bus, niyakap niya ang kanyang mga magulang. Palang araw, babalik akong may daladalang tagumpay. Habang umaandar ang sasakyan, tanaw ni Lara ang kumakaway na pamilya. Kasabay ng mga patak ng luha niya ang pangako sa sarili. Diyos ko, bahala ka na po. Hindi ko alam ang naghihintay sa Maynila, pero gagawin ko ang lahat para sa kanila. Pagdating sa Maynila, sinalubong siya ng init, ingay, at pati na rin usok.
Naglakad siya papunta sa dormitoryo na narentahan ng kaibigan ng pinsan. Doon muna siya makikitira. Isang maliit na kwarto na puno ng 3 kama at 4 na ibang nangungupahan. Kinabukasan, dala ang brown envelope na may resume. Nagsimula siyang maghanap ng trabaho. Pumasok siya sa iba't ibang opisina. Nag-apply sa mall, maging sa tindahan. Pero paulit-ulit lamang ang sagot. Tatawagan ka na lang namin. Lumipas ang 2 linggo. Halos maubos ang baon niya. Isang araw, nakakita siya ng hiring sign sa isang kilalang fast food chain. Kahit pagod na, sumubok siya. Pagkatapos ng interview at training, natanggap siya bilang service crew. Welcome sa pamilya, bati ng supervisor. Masaya siya kahit maliit ang sweldo. Sa isip niya, hindi ito panghabang buhay. Pero dito magsisimula ang lahat. Naging mahirap ang unang buwan. Halos araw-araw, maaga siyang pumapasok, naglilinis ng mesa, nag-aayos ng tray, tumatanggap ng reklamo ng customer. Madalas ay sumasakit ang paa niya at minsan hindi na siya kumakain para lamang makatipid. Isang gabi, habang nakahiga sa maliit na kama sa dorm, tumawag ang kapatid niyang si Ricky. Ate, wala na tayong bigas. Si nanay hindi na rin nakabayad kay Aling Pasing. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Halos maluha siya pero pilit na pinapatatag ang boses. Kaya natin to, Ricky. Magtiis lang tayo. Susubukan kong magpadala kahit kaunti. Pagkababa ng tawag, napahiga siya at huminga ng malalim. Hindi pwedeng sumuko. Kailangan kong magsikap. Minsan, tuwing break time, nakikita niya ang isang matandang lalaki sa labas ng fast food. Nakaupo ito sa bangketa. Kumakain ng lugaw na binibenta niya mismo. Mahina ang katawan pero matalim ang mga mata. Laging nakatingin sa kanya. Isang gabi, nilapitan siya nito. Iha, napakasipag mo naman. Pero bakit parang laging may lungkot ang mga mata mo? Ngumiti si Lara, kahit halatang pagod. Pagod lang po siguro, Mang. Nagpakilala ang matanda bilang Mang Romy, isang vendor ng lugaw. Tuwing uwian, minsan ay binibigyan siya nito ng libreng mangkok. Doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Alam mo ba, Iha? Sabi ni Mang Romy minsan. Hindi pera ang puhunan. Ideya, sipag, at tiwala sa Diyos. Tumimo ang mga salitang iyon kay Lara. Sa isip niya, bakit hindi ko subukan? Isang linggo, bumili siya ng malagkit at niyog gamit ang maliit na ipon. Sa dorm, niluto niya ang simpleng bibingka at pati na rin sapin-sapin. Dala-dala sa trabaho. Doon niya ibinenta sa mga katrabaho. Laking gulat niya nang maubos kaagad. Nabuhayan siya ng loob. Baka ito na ang simula. Mula noong unang araw na nabili ng kanyang mga katrabaho ang bibingka at sapin-sapin, unti-unti nang nabuhay ang loob ni Lara. Sa bawat linggo, naglalaan siya ng kaunting bahagi ng kanyang sahod para muling makapagluto. Minsan, dala-dala niya ito sa dorm. Minsan na may sa mismong fast food branch. Doon siya nagdadala ng ilang peraso at lihim na binibenta sa mga kasamahan. Lara, may dala ka na naman? Tanong ni Maricel, kapwa service crew, habang ito ay nakangiti. Baka maubusan ako ha. Pagbilhan mo naman ako kaagad. Natawa si Lara. O siya sige, akin na itong 2 bibingka para sa'yo. Libre na ang sapin-sapin pang birthday mo. Kumalat ang balita sa mga katrabaho at maging sa mga gwardya. Minsan pati mga suki ng fast food ay nakakarinig at nagtatanong. Doon nagsimula ang maliit niyang negosyo, kahit sa tabi-tabi lang. Ngunit hindi madali ang pagsasabay ng trabaho at paggawa ng kakanin. Tuwing madaling araw, bumabangon siya ng 3:00 para magluto sa maliit na kalan ng dorm. Pinapahid niya ang pawis habang hinihiwa ang niyog at hinahalo ang malagkit. Pagkatapos, mabilis siyang maliligo at tatakbo papasok sa trabaho na magsisimula ng 7:00.
Madalas ay wala siyang sapat na tulog. Dumating ang pagkakataon na nakatulog siya habang nakaupo sa locker room. Ginising siya ng supervisor. "Lara, okay ka lang ba? Mukhang pagod ka ata ngayon." Ngumiti siya kahit namumungay ang mga mata. Okay lang po. Kaya ko pa po. Sa gabi matapos ang shift, hindi pa tapos ang kanyang gawain. Kailangan niyang asikasuhin ang natitirang kakanin. Maglista ng mga order para sa susunod na araw at magsaing ng bagong malagkit. Kung minsan, ay napapaisip siya. Ito ba talaga ang buhay na pinili ko? Kaya ko pa ba? Pero kapag naaalala niya ang mukha ng inang nangangailangan ng gamot, si Ricky na hirap sa bukid at si Jessa na nangangarap na maging guro, muling lumalakas ang loob niya. Sa gitna ng kanyang laban, laging nariyan si Mang Romy. Tuwing uwian, lagi siyang binibigyan ng lugaw. Magpahinga ka naman, iha. Bata ka pa, pero parang pasan mo na ang mundo. Hindi na po, Mang Romy. Sagot ni Lara. Kahit halatang pagod. Kung hindi ako kikilos, sino ang aasahan nila? Napailing si Mang Romy. Ganyan din ako noong kabataan ko. Laging para sa iba ang iniisip. Pero tandaan mo anak, hindi masama kung minsan ay alagaan mo rin ang iyong sarili. Minsan, tinuturuan pa siya nito patungkol sa simpleng pagninegosyo. Paano makipag-ayos sa suki, paano makipag-usap ng maayos, at paanong magtiwala sa sariling produkto. Hindi pera ang puhunan, Lara. Ikaw mismo ang puhunan. Kung maniniwala ka sa ginhawa mo, dadalhin ka ng Diyos sa tamang daan. Tumimo iyon sa puso niya. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting lumaki ang kita niya sa kakanin. Hindi man malaki, pero sapat na para makapagpadala ng dagdag pera para sa kanyang pamilya. Isang gabi ay tumawag si Ricky. Ate, nakabili na kami ng gamot ni nanay. Maraming salamat ha. Si Bunso naman ay nakabayad na sa project sa eskwela. Napaluha si Lara. Unti-unti ay nagbubunga na ang pagod. Ngunit dumating rin ang pagsubok. Isang umaga, pinatawag siya ng manager ng fast food. Lara, bawal magbenta ng sariling produkto dito sa loob. Naiintindihan ko na gusto mong kumita, pero may rules tayo. Kung gusto mong magpatuloy, ay gawin mo sa labas. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lara. Napayuko siya at tumango. Opo, pasensya na po. Pag-uwi, halos mawalan siya ng pag-asa. Kung hindi ako makakapagbenta dito, saan pa? Nang malaman ito ni Mang Romy, ngumiti lamang ang matanda. Iha, lahat ng negosyo ay may pagsubok talaga. Huwag kang matakot. Subukan mo sa palengke o sa terminal. Mas marami pang tao roon. Dahil dito, sinubukan ni Lara ang payo. Isang linggo, nagdala siya ng ilang tray ng bibingka sa palengke. Nakatayo siya sa gilid. Mahiyain. Hawak ang basket ng kakanin. Bibingka po. Sapin-sapin po kayo riyan. Murang-mura lang po. Una ay walang pumapansin. Pero nang may isang nanay na bumili at natuwa sa lasa, nagsunod-sunod na rin ang mga bumili. Sa unang araw, ay talaga namang naubos ang lahat ng kanyang paninda. Salamat po. Halos pasigaw niyang sabi sa bawat suki. Pag-uwi niya, bitbit niya ang kinita. Napaupo siya at napaluha. Panginoon, salamat po. Hindi pala ako nag-iisa. Lumipas ang mga buwan. Naging regular na siya sa palengke tuwing araw ng Sabado at Linggo. Kapag weekdays naman, service crew pa rin. Minsan ay halos hindi na siya natutulog, pero tinatanggap niya ang lahat ng hirap. Isang gabi, matapos ang benta sa palengke, naupo siya sa gilid ng daan. Dumating si Mang Romy dala ang lugaw. Lara, huwag kang titigil ha. Nakikita ko ang sarili ko sa iyo noon, anak. Pero tandaan mo, ang tunay na yaman ay hindi lang sa bulsa kung hindi sa puso. Salamat po, Mang Romy. Sagot ni Lara. Kung hindi dahil sa inyo, baka sumuko na po talaga ako. Ngumiti ang matanda at sa kanyang mga mata,
May nakatagong sikreto na hindi pa niya sinasabi. Dumating ang isang masamang balita. Ilang buwan makalipas, nalaman niyang lumala ang sakit ng kanyang ina. Kailangan ng mas mahal na gamot at regular na check-up. Halos gumuho ang mundo ni Lara. Paano na, Panginoon? Wala akong sapat na pera. Bulong niya isang gabi. Napilitan siyang mangutang sa kasamahan at pati na rin sa amo ng dorm. Nangako siyang babayaran kaagad kapag lumaki na ang kita sa kakanin. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, isang trahedya ang dumating. Isang gabi, bigla na lamang nasunog ang dormitoryo. Nagmula raw sa sirang kuryente. Tumakbo ang lahat papalabas, pero halos lahat ng gamit ni Lara, damit, ipon at kahit maliit na puhunan, ay talaga namang naabo. Nakaupo siya sa gilid ng kalsada, nanginginig habang pinapanood ang apoy. Wala siyang natira kung hindi ang suot niyang damit at ang maliit na backpack na nadampot niya. Panginoon, umiiyak niyang bulong. Bakit sa tuwing sinusubukan kong baguhin at bumangon, may ulan na dumarating? Umaga matapos ang sunog, nakaupo si Lara sa bangketa. Hawak ang lumang backpack na siyang natitirang gamit. Namumugto ang mga mata niya. At ang katawan niya ay nanginginig hindi lamang sa lamig, kung hindi sa bigat ng mga problema. Lumapit si Mang Romy, dala ang isang maliit na plastic bag na may lamang lugaw. Anak, iha, kumain ka na muna. Hindi pwedeng puro luha lang ang laman ng tiyan mo. Halos hindi makapagsalita si Lara, pero tinanggap niya ang lugaw. Habang kumakain, tumulo ang luha niya sa mangkok. Mang Romy, paano na po ako? Wala na akong natira. Wala akong puhunan. Paano ko matutulungan ng pamilya ko? Wala na akong babalikan sa dorm. Tahimik lamang si Mang Romy. Tinitignan siya na para bang pinabasa ang kanyang kaluluwa. Paglaon ay nagsalita ito. Anak, hindi pa dito nagtatapos ang laban mo. Ang ulan ay hindi hadlang. Ang ulan ang nagbibigay buhay sa lupa para muling sumibol ang mga binhi. Napahinto si Lara. Pero papaano po ako makapagsisimula kung wala akong kahit na piso? Ngumiti si Mang Romy, saka inilabas ang isang sobre mula sa bulsa. Matagal ko nang ipon to. Hindi kalakihan pero sapat na para muling makapagsimula. Gamitin mo yan, Lara. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Mang Romy, hindi po pwede. Hindi ko po ito matatanggap. Ipong pinaghirapan niyo po yan. Ngumiti lang ang matanda. Hindi ito utang. Hindi rin ito limos ha. Isa itong tiwala. Tiwala na kaya mong magtagumpay. Kung ako lang baka hindi ko na kayang magsimula. Pero ikaw, may lakas ka pa, iha. Gamitin mo. Naluha si Lara. Maigpit niyang niyakap si Mang Romy. Ramdam ang init ng isang amang matagal na niyang hinahanap sa syudad. Pangako po, hindi ko po sasayangin ang tiwalang ito. Dala ang maliit na puhunan. Nagsimula ulit si Lara. Naghanap siya ng mumurahing inuupahan. Isang maliit na silid na may kusina. Doon niya muling iniluto ang kanyang mga kakanin. Hindi na siya nakapagtatrabaho bilang service crew. Tinutukan na niya ang kanyang munting negosyo. Sa umpisa, ay mahirap. Maliit lang ang benta at madalas ay hindi sapat ang kita. Pero determinado siyang magpatuloy. Tuwing umaga, dala-dala niya ang basket ng bibingka at sapin-sapin. Pumupunta sa terminal ng jeep at bus. Doon siya sumisigaw. Bibingka, sapin-sapin, murang-mura lang. Unay mahiyain siya, pero natutunan niyang magtiwala sa sarili. Unti-unti, nagkaroon siya ng mga suki, mga driver, estudyante, at mga empleyado na natutuwa sa lasa ng kanyang tinda. Isang araw, isang babae ang lumapit. Ikaw ba yung nagtitinda ng bibingka? Ang sarap kasi Gusto kong mag-order para sa meeting namin sa opisina. Laking gulat ni Lara. Opo ate, ilan po ang gusto nyo? 2 tray sana bukas ng umaga. Nang araw na yon, halos hindi makapaniwala si Lara. Hindi na lamang pala basta piraso ang benta niya. May maramihan na rin.
Unti-unti, lumalaki ang kanyang customer. Ngunit habang abala siya sa Maynila, lalong lumalala ang sakit ng kanyang ina sa probinsya. Isang gabi, tumawag si Ricky, halos humahagulgol sa kabilang linya. Ate, dinala na namin si nanay sa health center. Sabi ng doktor, kailangan na raw ng regular na insulin. Mahal yun ate. Papaano na kaya? Napatulala si Lara. Parang pinagbagsakan ng mundo ang balikat niya. Saan ako kukuha ng ganong kalaking pera? Kinabukasan, buong araw siyang nagtrabaho. Halos walang pahinga. Inikot niya ang buong palengke at terminal para makabenta. Minsan ay natapilok siya habang naglalako. Pero pinilit niyang bumangon. Hindi siya pwedeng tumigil. Sa gabi, halos himatayin siya sa pagod. Pero tuloy pa rin ang pagluluto. Tanging isang bagay lang ang laman ng isip niya. Kailangan kong mapilang gamot ni nanay. Hindi ako pwedeng pumalya. Dumating ang punto na halos wala na siyang tulog. At ang katawan niya'y humihina. Isang gabi, bumagsak siya sa kalsada habang naglalako. Mabuti na lamang at nakita siya ni Mang Romy at agad na dinala sa isang klinika. Pagbulat ng mata niya, naroon si Mang Romy hawak ang kamay niya. Anak, bakit mo naman pinapahirapan ang ganyan ng sarili mo? Wala ka pang asawa, wala ka pang anak, pero parang pasan mo na ang buong mundo. Lumuwa si Lara. Mang Romy, wala po akong choice. Kung hindi ako kikilos, mamamatay si nanay. Tahimik si Mang Romy, ngunit bakas sa mga mata niya ang lungkot. Iha, ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat sa kakayahang magtrabaho. Minsan, ang lakas ay nasa kakayahang humingi ng tulong. Hindi ka nag-iisa. Mula noon, ay naging mas malapit si Lara kay Mang Romy. Madalas itong dumadalaw, tumutulong sa paglalako at nagbibigay ng payo. Para niya na itong pangalawang ama. Isang gabi, habang nagbabalot sila ng kakanin, ay tinanong siya ni Lara. Mang Romy, bakit po ba kayo laging nariyan para sa akin? Wala naman po kayong obligasyon. Ngumiti si Mang Romy. Dahil nakikita kita bilang anak na hindi ako nagkaroon. At dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo, yung determinasyong bumangon kahit ilang beses na madapa. Napangiti si Lara, kahit may luha sa mga mata. Salamat po, Mang Romy. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala po kayo. Lumipas ang isang taon. Lumago ang negosyo ni Lara. Mula sa simpleng pagtitinda sa terminal, nakapasok siya sa ilang opisina bilang supplier ng kakanin tuwing merienda. Nagkaroon siya ng maliit na stall sa palengke at naging regular na rin ang kanyang mga suki. Nakapagpapadala na siya ng mas malaking pera sa pamilya. Nakapagpagamot na si Aling Rosa at nakapag-enroll muli si Jessa. Si Ricky naman, kahit hindi nakabalik sa pag-aaral, ay natuto ng simpleng welding at nagkaroon ng maliit na hanap buhay. Unti-unti ay nakikita ni Lara ang bunga ng kanyang sakripisyo. Ngunit hindi pa rin tapos ang pagsubok. Isang gabi, umuwi siya galing palengke nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Basang-basa siya. Dala ang basket ng natirang bibingka. Nakaupo siya sa gilid ng kalsada at nanginginig sa lamig. Bakit ganun, Panginoon? Parang kahit anong gawin ko, laging may unos. Natatakot po ako. Paano kung bukas ay wala na akong makain? Paano kung bumigay na ako? Mula sa likuran, may dumating na payong, si Mang Romy. Nakatayo at nakangiti. Anak, hindi mo kailangang matakot sa ulan. Dahil sa likod ng ulan, naroon ang araw na muling sisikat. Nagangat ng tingin si Lara at sa unang pagkakataon, naniwala siyang totoo iyon. Lumipas ang mga buwan at lalo pang lumago ang maliit na negosyo ni Lara. Mula sa simpleng stall sa palengke, nakapagpatayo siya ng maliit na tindahan ng kakanin sa gilid ng isang eskinita, malapit sa terminal. May karatula itong gawa lamang sa karton, pero proud na proud siya roon. Lara's Kakanin, gawa sa puso. Marami ng suki ang dumadayo, at dahil doon, ay nakahire siya ng 2 katulong na babae mula rin sa probinsya. Hindi lamang siya nakataguyod para sa pamilya,
kung hindi nakapagbigay rin siya ng trabaho sa iba. Si Mang Romy naman ay palaging kasama niya. Tulad ng nakagawian, tumutulong ito sa pagbabalot. Minsan ay nagbabantay pa sa tindahan kapag kailangan ni Larang mag-asikaso ng order. Para na silang tunay na mag-ama. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng paninda, napansin ni Lara na parang malungkot si Mang Romy. Maputla ito at halata ang panghihina. Mang Romy, ayos lang po ba kayo? Kanina pa kayo tahimik? Umiling ang matanda pero ngumiti. Ayos lang ako, iha. Matanda lang siguro talaga ako. Kaya ako mahina. Hindi kumbinsido si Lara. Mang Romy, huwag niyo pong itago sa akin. Kung may ininda kayo ay sabihin niyo. Baka makatulong po ako. Sandaling natahimik si Mang Romy bago ito nagsalita ng mabigat. Lara, sa totoo lang ay may cancer ako. Matagal ko nang alam. Pero ayokong sabihin kasi baka isipin mong pabigat lang ako. Nalaglag ang hawak na tray ni Lara. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mang Romy, bakit hindi niyo kagad sinabi? Paano to? Anong kailangan nating gawin? Ngumiti lang si Mang Romy. Pilit na tinatago ang luha. Hindi ko rin kayang ipagamot dahil wala akong pamilya at wala akong anak. Pero nang makilala kita, para bang nabigyan muli ng saysay ang huling mga taon ko. Huwag kang malungkot, Lara. Masaya akong nakasama ka. Iyakap siya ni Lara ng maigpit. Halos hindi makahinga sa bigat ng nararamdaman. Mang Romy, hindi ko kayo pababayaan. Kung paano niyo ako tinuring na anak, ganun rin ang gagawin ko sa inyo. Hindi po kayo nag-iisa. Habang lumalaban si Mang Romy sa sakit, lalo namang nagpatatag si Lara. Naging masipag siya, hindi lamang sa pamilya, kung hindi pati na rin para maipagamot ang matanda. Dinala niya ito sa isang maliit na ospital gamit ang naipon niyang pera. Kahit hindi sapat para sa malaking operasyon, nakapagbigay siya ng gamot at pang-maintenance. Ngunit dumating ang isang gabi ng bagyo. Malakas ang ulan. Halos parang noong unang dumating siya sa Maynila. Sa gitna ng kulog at kidlat, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Miss Magpantay, si Ginoong Romualdo Reyes po. Critical po ang lagay. Kailangan niyo pong pumunta kaagad. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lara. Agad siyang tumakbo sa ospital. Basang-basa sa ulan. Pagdating doon, nakita niya si Mang Romy. Nakaratay. Mahina ang hininga. Lara, bulong ng matanda. Huwag kang iiyak ha. Tandaan mo, sa likod ng ulan ay may araw na sisikat. Naluwa si Lara. Hinawakan ng kamay ng itinuturing niyang ama. Mang Romy, huwag niyo po akong iiwan. Hindi ko pa po kayo nasusuklian. Ngumiti si Mang Romy at marahang pumikit. Bumitaw ang kamay niya sa pagkakahawak. Niyakap ni Lara ang katawan niya. Humagulgol sa gitna ng ulan na pumapatak mula sa sarang bubong ng ospital. Hindi ko po kayo makakalimutan, Mang Romy. Pangako po, ipagpapatuloy ko po ang mga itinuro niyo. Ilang linggo matapos ang libing ni Mang Romy, nakatanggap ng sulat si Lara mula sa isang abogado. Doon niya natuklasan ang isang lihim na halos ikabuwal niya sa gulat. Si Mang Romy pala, si Romualdo Reyes, ay hindi lamang isang simpleng karpentero lamang. Siya ay dating negosyante, nagmamay-ari ng ilang lupain at tindahan sa Maynila. Ngunit nang magkasunod na namatay ang kanyang asawa at anak sa isang aksidente, binitawan niya ang lahat ng ari-arian at namuhay bilang isang simpleng tao, halos palaboy. At sa kanyang huling bilin, iniwan niya kay Lara ang isang maliit na bahagi ng kanyang natitirang ari-arian. Isang lote at isang maliit na gusali na matagal nang nakatiwangwang. Halos hindi makapaniwala si Lara. Mang Romy, kahit sa uli, tinuruan mo pa rin akong huwag sumuko. Binigyan mo ako ng pagkakataong makapagsimula muli. Ginamit ni Lara ang iniwang gusali ni Mang Romy upang magtayo ng mas malaking negosyo. Isang maliit na coffee shop na pinangalanan niyang Sa Likod ng Ulan Cafe. Hindi lamang ito kainan, ginawa niyang tahanan para sa mga kabataang galing sa probinsya.
mga probinsyanong naghahanap ng trabaho. Kumuha siya ng mga katulong, tinuruan silang magluto at binigyan ng desenteng sahod. Naging tanyag ang cafe, hindi dahil sa engranding itsura, kung hindi dahil sa puso at kwento sa likod nito. Maraming tao ang humanga sa determinasyon ni Lara at alaala ni Mang Romy. Sa paglipas ng mga taon, nakapagpatayo siya ng mga branch sa iba't ibang lugar. Ngunit kailanman, hindi niya nakalimutan ang pinagmulan niya. Bumalik siya sa probinsya. Ipinarenovate ang bahay nila at nagpatayo ng maliit na klinika para matulungan ang mga may sakit. Si Jessa ay nakapagtapos ng kolehiyo at naging guro. Si Ricky ay nagkaroon ng sariling welding shop at si Aling Rosa naman ay mas gumaan ang buhay dahil sa gamutang regular. At si Lara ay nanatiling mapagpakumbaba sa bawat panalangin niya sa gabi. Lagi niyang sinasabi, Salamat Panginoon sa ulan, dahil kung hindi dahil sa ulan, hindi ko makikita ang araw. Madalas ay makikita si Lara sa cafe, nakaupo sa isang sulok habang umuulan sa labas. Sa tabi niya, may nakapatong na lumang payong. Ang payong na minsang iniabot sa kanya ni Mang Romy noong gabing halos sumuko na siya. Habang pinagmamasdan niya ang mga batang empleyado na masiglang nagsisilbi sa mga customer, ngumingiti siya at mahina niyang ibinubulong. Sa likod ng ulan, doon ay palaging may bagong pag-asa. Mula noon, ay naging maayos at maluwan na ang buhay ni Lara at nagpapatuloy sa pagtulong sa iba.